Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, meron tayong panibagong binabantayang sama ng panahon o low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito pa ay huling namata ng pag-asa sa layong 1,570 kilometers east ng northeastern portion ng Mindanao. Nasa labas nga yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mababa pa po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Pero hindi po natin inaalisa ang possibility maging bagyo po yan sa loob ng ating PAR. If ever ito po ay maging bagyo, yan po ay mabibigyan ng local name na Basyang. Pero sa ngayon, maging bagyo man yan o maging isang low pressure area, yan po ay kikilos, pakanluran, papalapit sa ating bansa at maaari pong magpaulan, particularly dito sa eastern section ng Mindanao at eastern portion ng Visayas bago pa man pumasok ang weekend. At magpapalakas pa rin po yan ng ating tinatawag na shear line. Sa ngayon, wala pa naman po yung direct epekto sa ating bansa. Ito pa lamang shear line din po ang nagpapaulan dito po sa areas ng Visayas at sa ilang bahagi ng Mindanao. Dahil po sa ating shear line, asahan po natin ng mas maulap na panahon at posible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms sa malaking bahagi ng Visayas, kasama po dyan ang area ng Cebu at Bohol, maging dito sa northern portion ng Mindanao, kasama po dyan ang rehiyon ng Caraga, ang Siargao at Dinagat Islands, maging dito sa ilang bahagi ng Davao Region. Mga pulo-pulo o isolated na pagulan at thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Dahil nga sa ating shear line, may nakataas po na weather advisory ang pag-asa. Meron tayong mga possible na 50 to 100 o yung ating mga katamtaman hanggang sa kung minsan malalakas na pagulan dito po sa ilang bahagi ng Visayas, particularly ang Eastern Visayas. Yan po ang mga areas ng Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, kasama na po dyan ang Dinagat Islands. So again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan nito, gaya ng mga flash floods and landslides. Dahil naman po sa ating amihan, magpapatuloy po ang ating malamig na panahon sa malaking bahagi po yan ng Luzon. Kaninang umaga, nakapagtala tayo ng mabababang temperatura sa ilang bahagi po ng ating bansa. Bumagsak po yan sa hanggang 18.7 degrees Celsius sa may Cagayan, 19.5 naman sa may Aurora. Nasa 14.2 degrees naman tayo sa area ng Baguio City at 18 degrees Celsius sa Tanay. Dito nga sa Metro Manila, malamig din po ang ating temperatura na umabot sa hanggang 20.7 degrees Celsius yung ating minimum temperature. At meron tayong inaasahang malawakang at malakas na bugso ng amihan sa susunod na linggo. Magpapatuloy po ang ating malamig na panahon sa mga susunod pang mga araw at mga susunod pang mga linggo. Yung malawakan nating surge ng amihan next week ay magpapababa pa o magpapalamig pa sa ating temperatura. Kaya paghandaan po natin yan. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy naman ang maliwalas sa panahon. Magiging magandang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon, meron tayong mga possible na daglian lamang o yung mga isolated na mga mahihinang pagulan at malamig pa rin po sa gabi at madaling araw. So paghandaan din po natin yan po ay magpapatuloy in the next 2 to 3 days. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.